7 months pa lang ako dito sa Hawaii, pero babalik na ako ng Pilipinas? Bakit kaya? Okay guys, wala po itong kinalaman sa aking visa. As a matter of fact, meron na po akong green card at 10 years po yung binigay sa akin dito as a resident and meron na rin po akong social security. So, okay po ang lahat ng immigration ko at ng lahat ng mga papeles ko dito sa US, legit and legal. Pero, babalik po ako ng Pilipinas ngayon. Bakit kaya? Hi guys, I'm back. I'm Jeannie, Pinay Hawaii. So, ngayon pag-uusapan po natin ang topic kung bakit ba ako babalik ng Pilipinas. Ito po ay isang magandang topic kung makaka-relate po kayo, kung kayo ay may alaga o may pet, katulad ko po. So, meron po akong reason na gusto ko pong bumalik ng Pilipinas at ito po ay magandang topic kasi maaari rin po kayong makarelate kung hindi man po tungkol sa pet ninyo. Kung pwede ba tayong bumalik ng Pilipinas mula dito sa US, even though wala pa tayong 1 year dito. So, ngayon, makakakuha kayo ng tips sa akin dahil ako po pabalik ng Pilipinas bukas. So, eto na po yung luggage namin. So, naisipan kong i-share ang story ko sa inyo, ang experience ko na first time ko pong pumunta ng Pilipinas, naaalis po dito sa US, pupunta ng Pilipinas, pero meron na rin akong green card. So, tignan natin ang magiging journey ko pabalik ng Pilipinas. At medyo excited din ako at medyo konting kaba dahil hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari po sa akin sa immigration, kung ano po yung mga itatanong sa akin. So anyway, ang topic pong ito ay para po sa aking pet na si Cotton. Oh, you breed. Oh, si Cotton. Dahil bago po ako umalis ng Pilipinas, plano ko na rin po talagang dalhin dito si Cotton. The reason why hindi ko muna po siya nadala dito kasi marami po siyang mga papers na dapat po naming ayusin bago po siya dumating dito sa Hawaii. Kasi po, dito po sa Hawaii is free rabies country. Yung mga aso, yung mga pusa, yung mga pet, kailangan po talagang dumaan sa mahigpit na proseso at tamang proseso sa mga document na kailangang i-prepared. So, wala po akong time para po magkaroon ng mabilisang proseso sa aking pet na si Cotton. Shih Tzu po siya. So, iyon po part na po ng aming life, si Cotton, kaming mag-asawa. Yan na po ang baby namin. So, namimiss namin siya dito dahil parang may kulang. So ngayon guys, no, samahan niyo ako hanggang sa huli at ang journey ko kung ano ba ang magiging resulta ng pagpunta ko sa Pilipinas at ang pagbalik ko rin mula Pilipinas papunta po dito. So, yan ang magiging experience ko pa lang. So, hindi ko pa po alam kung ano ang magiging tanong sa akin sa immigration dito ngayon, pagpunta ko ng Pilipinas. So, kinakabahan ba ako o papaano? Anyway, kasama ko naman po yung asawa ko, si Habi, pagpunta namin ng Pilipinas. So, dalawa po kami. Sa susunod kong vlog, siguro, isi-share ko naman yung naging experience ko pabalik naman dito uli sa US, no? Dahil yan naman ho talaga ang advocacy ko sa mga kababayan ko, katulad ko na Pilipino na nagta-travel din. So, since nagpa-process kayo ng mga papers nyo from US Embassy Manila papunta dito. So, yan po ang advocacy ko. Makatulong sa inyo para mapadali po ang inyong visa. So, ito is related sa akin din dahil visa rin ang pinag-uusapan natin dahil kung ano ba yung mga itatanong talaga sa akin sa immigration, no? Back and forth. The last vlog, meron po akong pinakita sa inyo kung ano po ba yung mga question and answer sa akin. So, kung hindi nyo po nakikita, just check this
vlog ko, yung content ko na ito tungkol sa mga immigration officers mula sa Pilipinas papunta ho sa US, kung ano po yung mga tinatanong. So, ito na. So, ito po ang mga checklist ng aking papers na kailangan kong i-process kay Cotton. So, dito sa Hawaii is may mga step by step kung paano po ang gagawin. So, yung mga gusto pong magdala ng inyong pet, kung kayo po pet lovers, kung kayo po ay mga fur parents, I'm sure, kasi nakita ko po na wala po masyadong nag-vlog ng tungkol sa mga pet, kung paano po ba talaga yung proseso. So, naisipan ko na maaaring makatulong ito sa mga fur parents din, gaya nyo, na mga Pilipino na gustong dalhin dito sa US ang inyong mga pet. So, eto nga po, unahin na ho natin kung paano po yung proseso. So, kung kayo, nagbabala kayong dali ng inyong pet, pwede kayong, depende po iyan sa mga states, kung saan ho, ano ba ang mga rules nila. Merong katulad sa California, hindi ho sila masyadong mahigpit sa pagdala ng pet, no? Dito sa Hawaii, so medyo mahigpit, kaya marami yung mga documents na dapat naming gawin. So, unang-una po, ang una po namin ginawa dyan, nung nasa Pilipinas pa po kami, pinatiter na po namin si Cotton. Dito kami magpapatiter test, so dadali namin sa Kansas, and then we'll wait for 2 months yung result, and then see how it goes yung resulta ni Cotton bago namin siya dalhin sa Hawaii. Hi, Cotton! Ayan, ito po yung aming alaga, si Cotton. So, dadali namin siya sa Hawaii. So, nanginginig. Pero it's okay, Cotton. Magti-teeter test na kami. Ito na si Doc Bambi. Okay. Alis ako kasi baka magkulit si Cotton. Ayan, guys. Nandun si Cotton. So, umalis ako dahil baka daw magbukod, sabi ni Doc. So, titignan natin yung process natin kung ano magiging resulta. Sana madala namin si Cotton sa Hawaii. Ini-injectionan na siya, kinukuha na siya ng dugo. Sabi ni Doc Bambi is 5 to 10 ml daw yung kukuhanin sa kanya. Titer means pina-blood test po siya, pinadala po dito sa Kansas University para po malaman po kung ayos po yung kanyang blood test at hindi po siya sa titer test niya kung everything are okay, wala siyang rabies or something na merong mga infection sa dugo. So, yun po, yun ang unang process namin. Okay, yung Fabin result po ni Cotton, ito po yung naging result niya. Ayan po. And then, ito po yung copy namin as a pet owner. Ito po yung naging copy. Yung original po nito, nandito na po sa Department of Agriculture and Biosecurity sa Animal Quarantine Station. So, pinadala po yung original. Ito po yung naging resulta niya. So, meron na po kaming kopya. Kaya ganyan po kadami yung proseso, step by step talaga. Kaya hindi ko nadala agad po si Cotton. Then, ito po yung mga checklist na kinuha namin. Mga requirements o ano yung dapat na mga procedure na dapat namin gawin in order na madala namin dito si Cotton. So, una, basahin natin. Planning. Every dog or cat must meet the requirement listed on the checklist and all required document must be received by the animal quarantine station 10 days or more before the intended date of arrival for direct airport release in Honolulu. So, ang nangyari po niyan, kailangan po namin ipadala ang mga documents namin from the Philippines, yung mga documents po ni Cotton, through FedEx. Kailangan ma-receive po muna nila dito bago po kami mag-arrive. So, 10 days or 40 or more. So, ang plano ko ho, siguro mga 2 weeks pa lang, pagdating ko na sa Pilipinas, ipapadala ko na sa FedEx. Ang mga requirements po ng animal quarantine station dito, para po hindi na po ma-quarantine si Cotton, kailangan maging advance po na ma-receive nila yung mga papeles, yung mga papers po. So, nandyan po yung titer,
ng rabies niya. So, ang ginawa ho namin dun sa yung Fabin blood test niya, yung vet po ni Cotton sa Olongapo, sila na po yung nag-process noon. Yung nga lang ho, medyo kamahalan talaga yung pagpa-process dahil papadala po yung dugo niya dito sa US. So, nagbayad po kami ng 45,000 para lang po doon sa pagpa-process ng kanyang Fabin test. Kung siya po okay doon sa rabies test po. Kasi nga po, kailangan po iyon. So, 30 days po iyong magiging resulta noon or even 2 months. So, ganun po ang naging procedure. So, kaya medyo meron talagang duration time bago po namin maantay ang resulta. So, ganun po yung naging namin, pinadala na po namin. Nung nandito na po ako sa Hawaii, pinadala po sa akin yung resulta na okay naman po yung Fabin test ni Cotton. So, ngayon, ang magiging procedure po niyan, kinuha na ho namin pinakuha ko na po yung resulta noon sa kamag-anak ko, yung actual na result, at meron din po akong kopya na email. Yung original po na Fabin test na galing po sa Kansas, so Kansas University, doon po siya in-examine yung kanyang dugo. Then pinadala po ng Kansas University dito sa Department of Agriculture yung kanyang resulta po. So, ganun po yung sistema nun. Kasi po, hindi po maidadala ang inyong pet kapag wala pong Fabin test. Pero i-check nyo po ang inyong mga website kung saan po kayo destination kasi maaari pong hindi na rin po kayo magpa-Fabin test. Depende po sa states. So, kung free rabies ang states na pagdadalhan nyo ng pet ninyo, doon po sila nagpapa-examine ng Fabin test. So, kaya po, kung hindi po namin gagawin yon, maho-hold po dito si Cotton at makwa-quarantine po siya dahil iyon po matagal po ang proseso noon. Ayaw naman po namin na makwarantine si Cotton for 6 to 9 months dito o more doon sa Department of Agriculture and Biosecurity. Kaya sinusunod po namin ang procedure para po pagdating namin sa airport, pag-arrive po namin dito, kasama na rin po namin si Cotton dito sa bahay. Step 2. Ano ba yung step 2? So, regarding sa microchip, your dog or cat must have an electronic microchip implanted before the Fabin rabies antibody blood test is performed. So, ang ginawa po namin yan, nung nasa Pilipinas kami, ang asawa ko, bumili na po siya ng microchips. Dinala niya po sa Pilipinas, yung microchips na binili niya dito sa home. Doon po, binigay ko sa vet niya na sila na po yung nag-implant ng microchips na yon. At lalabas po doon yung kanyang personal information ni Cotton at kung sino po yung personal owner ni Cotton. So, yun po yun dun sa microchips. Hindi po pwedeng magpa-Fabin test kapag wala po siyang microchips number. So, kailangan po ma-implant muna talaga yung microchips number kasi one of the requirements po yun sa Fabin test. So, meron po dito rin na naka-notes that have your veterinarian scan the microchip to verify that it is still working and see that microchip number is correct. And then you have to see the microchip numbers appears. And then any pet that cannot be identified by scanning the microchip will not qualify for either direct airport release or the 5-day or less quarantine and will be assigned to 120 days quarantine. So, ang tip ko po sa inyo kapag yung microchips po ng inyong pet, make sure ipatest po sa veterinarian na talaga pong gumagana kasi meron pong scanning yon, i-scan po nila yon na then lalabas po doon yung microchips number niya. So, yun po number 1 yon para pag dinala nyo rin po ang inyong pet,
kung saan po kayo mag-a-arrive na airport na states, kailangang i-scan po nila yung microchips na yon kasi nandun po yung lahat ng information ng inyong pet sa microchips na yon. So requirements po talaga ang microchips. Regarding naman po dun sa microchips, ito po yung sinasabi ko na home again. Ito po si Cotton. How cute. So, ayan po yung kanyang information. Kapag in-scan po yung microchips, ito po yung lumalabas doon sa mga information nila. Okay, pag-usapan naman natin yung vaccine, yung rabies vaccine. So, meron din po dito sa step 3 na rabies vaccination. So, your dog or cat must have been vaccinated at least twice for rabies in its lifetime. The rabies vaccine must have been administered more than 30 days apart. The current or most recent rabies vaccine must have been administered more than 30 days before the pet's date in arrive in Hawaii and not more than vaccines license booster interval listed on the manufacturer label. Note, 2 rabies vaccinations are required. The pet's most recent rabies vaccination must not be expired when your pet arrives in Hawaii. If arrival in Hawaii occurs before 30 days has elapsed from the most recent rabies vaccination, the animal is subject to quarantine until the 30 days are completed. Your veterinarian will give you rabies vaccination certificates for every rabies vaccination. The date and type of vaccine must be indicated of these vaccination certificates. Okay, so ang ginawa po namin dito, ito po sa step 3 para sa rabies vaccination. Si Cotton po every year, since siya 7 years na, every year po meron pong vaccine siya na may record dyan. So, ganun din po siguro kayo, no? Meron po talagang record kayo na meron siyang every year kung ano po yung mga vaccine niya, kung ano po yung pinapainom sa kanya, kung ano man yung nangyari po sa pet ninyo, kung nagkaroon po ba siya ng operation, naka-record po lahat yon, no? So, in this case, dito po sa Hawaii, ang requirements po nila dito, ang rabies vaccination, kailangan po daw 2. So, meron na po si Cotton noong April 2025. So, ngayon po, nagpabaksin na rin po si Cotton. Nito lang February 3, last, bago po kami mag-arrive sa Pilipinas ngayon. Para ho, nakaredy na ho kami na may 2 rabies vaccine na po siya. So, kasi requirements po dito sa Hawaii na kailangan bago po kami mag-arrive dito, in 1 month or 30 days, yung latest vaccine niya po, kailangan natapos na namin. Dahil po, from the Philippines, as I told you before, na 10 days or 14 days, kailangan ma-receive na po nila yung mga requirements, yung mga health certificate ni Cotton dito sa Hawaii bago pa kami dumating para po siya hindi ma-quarantine. So, ganun po yung ginawa namin. So, ngayon, kampante na ako na meron na siyang 2 rabies vaccine bago kami dumating dito sa Hawaii in 1 month. Sa pagpaprocess namin, pag nasa Pilipinas na po kami, pag dumating na po kami doon, matatapos na yung kanyang mga requirement. Okay guys, pag-usapan natin kung yung rabies vaccination, yung health card niya para sa rabies certification niya, kailangan po nandoon yung, basahin ko, yung serial number po ng vaccine, vaccine name, kung ano po yung pangalan ng binaksin sa kanya, then expiration of vaccine, kailangan po may signature siya ng original na vet na blank ink signature, and pag pinadala po dito sa Hawaii, itong rabies vaccine certification ni Cotton is kailangan po original copy. So, ang tip ko po sa inyo, magpa-kopya na po kayo ng 3 kopya dahil yung original copy ho dito sa Hawaii, hinihingi po yun. Yun po yung ilalagay namin sa FedEx na kasama nung kopya rin namin ng Fabin test na pinakita ko sa inyo kanina. So, Fabin test and then also the
rabies vaccine niya na dalawang shot na yon. Kailangan may 30 days bago kami mag-arrive. Meron na rin siyang latest na vaccine. So, yun po yung kailangang nakalagay doon sa rabies vaccination certificate po ni Cotton. Okay, tanong ninyo, paano nyo malalaman dun sa FABIN test kung pasayo ang inyong pet? So, eto po, meron rules dito sa Hawaii kung ano ba yung sa FABIN test na ina-accept nila ang ating pet, no? So, hindi ko lang po alam, 100% sure kung sa ibang state, kung ano po yung mga rules and regulations, kung paano nyo po dadali ng inyong pet at kung ano-ano po yung mga requirements. Kaya, importante po mag-inquire kayo sa totoong website ng inyong pet kung saan nyo po dadalhin ang inyong pet sa mga states dito sa US. So, for the meantime, ito po yung requirements dito sa Hawaii. So, ano po ba yung paano makakapasa sa FABIN test? So, ito po, FABIN test, rabies antibody test for FABIN. Note, be sure Hawaii is listed as the destination on the lab submission form. Do the FABIN rabies antibody test, which is nagawa na po namin yon. Have the test done at an approved lab, AU-Bourne University, Kansas State University, University of Missouri, or the DOD Food Analysis and Diagnostic Laboratory in Texas. So, in other words, meron naman po kayong mga choices kung saan nyo po gustong FABIN test ang inyong pet. So, kami po, pinili po namin ang Kansas. Then, next is the day after AU, KSU, MU, or DOD receive your pet's blood sample must not be more than 36 months and not less than 30 days before the date of arrival. So, kailangan daw po yung FABIN test na yon ma-receive na agad ng states ng dito sa Department of Agriculture and Biosecurity ng Hawaii na ma-receive nila yung FABIN test bago po kami mag-arrive. And then, note, be aware that use of an intermediate lab, IDEX, etc. may delay the date AU, KSU, MU, and DOD receives your pet sample. The result of the dog's or cat's blood test must be greater than or equal to 0.5 IU-ml, and then obtain a copy of this successful blood test result from your veterinarian showing the pet's microchip number for your records. Do not contact the laboratory directly. So, in order na ma-obtain po natin kung ano po yung naging resulta ng FABIN test, kailangan ang kontakin nyo po yung veterinarian ninyo. Hindi po sila nag-a-allow kung direkta na doon kayo ko-contact. Since nga ang ginawa po namin is dumaan na po kami sa aming vet at sila na po ang nag-process, kaya doon na po kami dumirekta nung resulta nung FABIN test po ni Cotton. Ito yung step 5, ito yung waiting period, no? Arriving early is disqualification. So, ito medyo dito kami talagang inaayos namin yung time duration ng aming papers para hindi ma-disqualified yung papers ni Cotton. Ano po? So, ito yung step 5, waiting period. Pets must have a passing FABIN rabies antibody test result and also complete a 30-day waiting period from the day the laboratory received the blood sample for testing. If arrival occurs before 30 days has elapsed, the animal is subject to quarantine until the waiting period has been completed. Your pet must complete the 30-day waiting period before arriving in Hawaii, or your pet will not qualify for either direct airport release or the 5-day or less quarantine program when it arrives. Important, the waiting period begins the day after AU, KSU, or DOD receive the blood sample for the OIE FABIN test. The test must also have a result of 0.5 IU-ml. Warning, arriving before the 30 days waiting period has elapsed will result in disqualification of a pet from the 5-day or less quarantine program and direct airport release. All pets arriving before the eligible date of entry will be quarantined and assessed
$14.30 each day in addition to $244 program fee. There are no exemptions. So, this guys, no, kung nakawarantin ang inyong pet at hindi po siya marirelease, so magbabayad po kami every day kay Koto ng $14.30 every day po yon na babayaran namin. And then, may additional din po na babayaran kami kung makwa-quarantine din yon dahil sa program nila is $244 pa rin. So, mantakin nyo po yung long period kapag hindi po tama yung pagpaprocess ninyo ng inyong mga papers sa pet ninyo. Unang-una, makwa-quarantine pa siya with 120 days and then mantakin nyo, magbabayad pa rin tayo ng ating mga fee. So talagang malaki ang magagastos natin sa pet. Kaya as much as possible, in-organize namin yung mga documents at ina-analyze namin kung paano ba talaga yung procedure na hindi na makwa-quarantine si Koto. So sa step 6, eto na yung aming ginawa. So meron silang documents na required dito sa Department of Agriculture and Biosecurity sa Animal Quarantine Station dito sa airport. So, ito yung documents na requirement nila from Manila na nabanggit ko sa inyo na ipapadala through FedEx. Kailangan gusto kong padala na ito ng 2 weeks in advance habang nasa Manila pa kami para ma-receive na nila dito bago pa kami mag-arrive. So, ito po yung mga requirements nila, no? So, number 1 is completed dog and cat import form, AQS 279 form. Yun po yung form, does not have to be notarized. So, meron po kaming form na finilapan. So, ito po iyon. Ipapakita ko sa inyo para maging aware din kayo sa susunod kung magpa-process po kayo ng inyong pet dito sa Hawaii, mabigyan ko na rin ho kayo ng tip. Ito po yung Department of Agriculture na ipapadala namin dito. Ang wala pa lang ho dito ng papers is yung pong rabies vaccination health certificate niya. At po, yun ang wala pa dito. So, almost complete na kami. So, yung form na sinasabi ko, ito po yung klase ng form na finilapan namin dito. Kaya, mahabang proseso po talaga ang pinagdaanan namin dito. So, ito, ang ginawa, ito po yung forms na yon na finilapan namin. So, ayan po yung forms. Ito yung dog and cat. Ayan po. So, ayan, pipilapan nyo yung forms na yan. Yan. And then, hanggang 4 pages po ito, itong finilapan namin. And then, ito isasama po ito na ipapadala ko from Manila sa FedEx dito. So, ito po yung forms na yon. So, nakalagay po dito sa mga forms na to kung ano po yung microchips number, kung sino po ba yung magke-carry ng aso, tapos kung ano po yung address. So, basahin ko para malaman nyo. So, itong forms na to, yung dog and cat import form na AQS 279, dito po ito sa Hawaii, ano po. So, nakalagay dito yung pet name niya, kung anong species si Cotton, country, kung saan nanggaling country, ilang taon na siya, microchip number, kung anong breed, sex, and then anong color, and then kung saan mo siya dadalhin, anong airport, and then kung sino yung primary owner, yung asawa ko ang nakalagay dito, siya yung primary owner, and then information, kung saan address, telephone number, email address, address nyo dito sa Hawaii, and then kung ano yung magkano yung babayaran mo dito sa fee. So para po hindi siya ma-quarantine, so meron din po at the back on the second page kung sino naman yung second owner. So ako po yung nakalagay na information doon. Sa third and fourth pages is signatures na lang po. So iyon. And then ang gagawin po natin dito is ito, basahin na uli natin, no? So, kumpleto na kami dun sa forms. Diyos ko talaga, napakadaming papeles talaga, no? So, meron siyang important details dito. Important, authorized handlers and transport companies cannot be listed as owner of an animal, not identifying and listing the legal owner of the animal on the dog and cat
import form AQS 279 is considered fraud and will create delays in processing and disqualification. So, kailangan po yung kung sino man yung authorized na handlers and transport companies, kailangan po daw hindi nakalisted as a owner of an animal. Then number 2, original certificates to rabies vaccination, yun po yung pinag-uusapan natin kanina, must be signed in ink by a licensed veterinarian. The 2 rabies vaccination certificates must have the vaccine name, lot or serial number, booster, interval, vaccination date, and vaccine lot expiration date listed. So, kailangan ito po, nakalagay po ito dun sa rabies vaccination ni Cotton, yung sa certificate, kasi yun po yung kailangang ilagay doon. So, ayan po. And tips ko na rin po sa inyo, no, dun sa paggawa po ng cashier's check, kailangan po nakalagay po dun yung microchips number ni Cotton, at saka kailangan din po nakalagay po dun kung sino po yung pet owner, at saka yung 185 dun sa cashier's check. Ayan, di ba? Napakadaming papeles, nakaka-stress din, no? Kasi sobrang dami nung pinprepared namin, no? Every copy, tapos yung mga original. So, ayan yung pag nagpa-process kami, kaya ho, hindi ko nadala agad-agad dito si Cotton dahil talagang mayroong sinusunod na duration time and everything para maayos at hindi siya ma-quarantine. So, then, kailangan din po ng cashier's check na babayaran dito. So, ang ginawa ho namin dito, yung kumuha ho kami ng cashier's check na para bayaran sa Department of Agriculture and Biosecurity dito, kasama po ito na ipapadala sa FedEx. So, yun lang naman po yung mga requirements, no? Yung forms, yung cashier checks na pangbayad na $185, and then yung vaccination, yun na lang po ang hinihintay ko. Since nabaksinan na si Cotton ng 2 sa rabies vaccine niya, so kukunin ko na lang po yung health certificate. After nyan, ipapadala ko na po sa FedEx. So yun po yung aabangan natin, no? So may part 2 pa ako dito sa result. Kung pagdating ko dito sa Hawaii, ikukwento ko na yung story kung ano po yung nangyari. So ito po yung part 1 natin, no? So hindi ko pa rin po alam kung ito ay magiging success. Hopefully maging success naman, no? So maaayos naman siguro po lahat ito, hopefully. Okay, ang tip ko sa inyo, no, wag niyong i-give up dahil sa maraming procedure or pagpaprocess o maraming documents. Kung kayo ay for parents, wag niyong i-give up dahil alam niyo talagang part ng family na natin ang ating mga pets, di ba po? So, alam ko maraming mga Pilipino rin na maraming pets. So, alam ko, kaya ko nga po ginawa ang vlog na to dahil gusto kong makatulong dun sa, napansin ko po kasi sa YouTube, yung mga content creator, wala pong complete information na binibigay para po sa pagta-travel ng mga Pilipino na paggaling sa Pilipinas, papuntang US, kung paano po ba nila ibibring ang pet nila kung sakaling may pet sila. So ngayon, makaka-relieve kayo, at least kahit papaano, yung mga information na maibibigay ko sa inyo, meron kayong idea. Although hindi naman po eksakto dahil ito base sa Hawaii na mga regulation sa pagdadala ng pet dito sa Department of Agriculture and Biosecurity. Iba rin po ang magiging sitwasyon ninyo kung other states po kayo, no? Pero kung dito rin kayo sa Hawaii, ganun din po ang magiging procedure ninyo. Kasi alam ko marami po rin mga Pilipino dito sa Hawaii na maaaring makagusto rin nilang dali ng kanilang pet. So, matuturuan ko kayo at mag-guide ko rin kayo kung paano pong mag-process. Ano po? So, wag niyong i-give up ang inyong mga pet kung gusto niyo pong dalhin ang inyong pet. Alam ko, mahal na mahal po natin yan. Iyan po part na ng buhay natin. So, kaya ito, gusto kong i-share lahat talaga ng mga magiging experience ko pa pagdating ko sa Pilipinas, pagdating natin dito sa Hawaii, kung ano magiging resulta kay Cotton. No po? So guys, ito ang part 1 ko para sa pagkuha ko kay Cotton mula dito sa US, papuntang Pilipinas. Kaya po ako
kaya po ako pupunta ng Pilipinas para kunin po si Cotton. So meron po ako magiging part 2. Kung ano naman po yung part 2 natin is kung ano po ba yung mga requirements sa aircraft, kung paano po natin dadalhin ang ating pet. Excuse me. At saka ano po ba yung magiging, ano pa ba yung mga requirements din sa aircraft, sa Philippine Airlines, kung yun po yung inyong masasakyan. Kasi kami po, Philippine Airlines din ang aming sinasakyan lagi dahil direct flight po kasi siya pag Philippine Airlines. So yun po yung talagang kinukuha naming airlines kasi yung iba pong airlines is masyado pong mahaba yung flight. Minsan po 24 hours or 22, 23. Pag galing po dito sa Hawaii, direct flight na po sa Pilipinas, 10 hours lang po nandun na kami sa Pilipinas. Kaya po yun po yung best naming kinukuha, Philippine Airlines talaga. So anyway, yung magiging part 2 po nito, yung pagiging success natin, no? So, ito ang part 1 pa lang, half ng aking pagpaprocess. So, sana makatulong ako sa inyo, no? Yung mga fur parents dyan na kahit tapos na ang inyong pagpaprocess sa US ng immigration nyo at kayo ay may green card na at meron na rin kayong social security dito, gusto nyo namang magbalak na dali ng inyong pet, why not, di ba? So, magiging happy tayo. So, ito naman ang pagpaprocess ng aking pet. So, next vlog. Thank you so much. At doon po sa mga bago po sa akin, dito sa channel ko ng Pinay Hawaii, ako po si Jeannie, tumutulong sa mga Pilipino, mga kababayan po natin na ang advocacy ko po ay makatulong ng libre based dun sa aking mga experience at sa mga information na binibigay ko sa mga Pilipino para mabigyan ko ng tips and guidance para po mapadali ang pagpaprocess. Hindi po ako lawyer, hindi po ako legal advisors o nagtatrabaho sa government. Ito po lang po ay mga experience ko at pananaliksik kung ano yung the best way para makatulong tayo sa ating mga Pilipino. At subscribes na rin po kayo sa aking channel, no? Leave and comment below at baka may question kayo tungkol sa mga pets ninyo, yung mga fur parents dyan. So, leave lang kayo sa akin ng comment and I'm willing to answer you. Part pa rin po ito ng immigration natin dahil tayo lilipad sa Pilipinas ngayon. So, thank you so much. Abangan yung akin ng part 2. Bye!